Ayan, good morning everyone. Pag-uusapan lang natin yung copywriting sa YouTube. Okay, ang tanong kasi ng karamihan, kung makaka-copyright ba daw ang kanyang YouTube channel kung siya ay mag-upload ng video galing AI, yung inedit sa AI, o kaya ay yung may picture o images din galing AI. Okay? Isa-isahin natin pag-usapan yan. Okay, una, ang copywriting sa YouTube, kadalasan ito talaga ay sa music o yung background sounds. Okay. Kapag ikaw ay nagre-upload, yes, possible kang makopyright. Kung ikaw ay nagre-upload ng video galing din sa ibang parties o halimbawa YouTube o Facebook, pero yung sounds ay na-duplicate mo, maaari kang makopyright. Okay? Dahil yung sounds o music ay hindi mo pag-aari. Kaya minsan, kahit yung sa video okay lang, yung platinum sounds ay nakaka-copyright ka. Kahit ikaw ay simple na nag-video ka lang talaga ng pagkanta, nakaka-copyright ka. Kasi napakatindi ng copywriting sa YouTube when it comes to sounds and music background. Okay. Next, pag-usapan naman natin yung copywriting. Kung pwede bang makopyright kapag ang sounds ay galing AI, yung created ng AI. Ang sagot, yes. Pero, kung ito'y i-re-edit mo, dadaan ito sa master edit, mag-e-edit ka ng panibago, may gagawin ka dun sa sounds na yon, pwede kang makalusot sa copywriting. Pero ang images at pictures ay hindi ka makaka-copyright. Why? Kasi, dapat nga, pag nag-edit ka, lagyan mo ng lapatan mo ng panibagong sounds o music para hindi ka makopyright. Ano yung mga nakaka-copyright na images o pictures? Yung may logo, yung may sealed logo o yung tinatawag nating watermark. Kapag may watermark, halimbawa watermark ng kanyang channel, watermark o yung sealed logo ng kanyang pagkaka-upload, o yung pangalan ng kanyang vlog, pwede ka at possible ka talaga makopyright kasi lalabas doon na ikaw ay nagre-upload ng hindi mo pag-aaring video. Tatandaan, kapag ikaw ay magaling magre-edit ng music, magre-edit ng video, lulusot ka sa copywriting ni YouTube. Yun lamang.